Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Matindi rin itong si Cardema. Itong si Cardema ng Duterte Youth. Ha? Si Cardema yung leader ng Duterte Youth Party List, yung hindi nakaupo dahil na disqualify. Galit na galit sila kay Guanzon. Ha? Ito mga kabunyog, ang dito, sabi ni Cardema, pag nanalo daw si Sara, pag ito daw ang naging presidente, si Sara Duterte, ano daw yan mga kabunyog? Makakabalik daw yung mga ninakaw na yan na yaman. Yan daw mga pinag-uusapan ngayon ng mga ninakaw na yaman. Sabi ni yung mga yaman na yan na ninakaw ng mga kurap. Sabi nito ni Cardema, pag-upo ng ating Pangulong Sara Duterte, mababawi lahat ng ninakaw sa sambayan ng Pilipino. Saan kaya nanggagaling ang sinasabi nito? Paano niya masasabi na kapag naupo bilang Pangulo si Sara Duterte, ay mababawi ang lahat ng ninakaw sa sambayan ng Pilipino? Ay ngayon nga pinapanagot si Sara Duterte sa mga katiwalian na kinasasangkutan niya, hindi niya hinaharap ha? Kung ang record niya sana malinis, malinis ang record niya, mga tipong Leni Robredo, walang bahid ng korupsyon. Pagkatapos matapang talaga siya laban sa korupsyon tulad ni Pinoy. O yun, kung maging Pangulo siya si Sara, pwede yun. Mababawi yung mga ninakaw na yaman. Pwede yun. Katulad ng ginawa ni Pinoy kay yung sa PDAP scam, pinakulong niya sila Jinggoy, sila Bong Revilla, si Enrile, pati si Gloria. Nung panahon ni Pinoy, may political will talaga yon na panagutin ang mga kurap. At saka wala ring bahid ng korupsyon si Pinoy. Matapang yon laban sa korupsyon, at the same time, walang bahid ng korupsyon. Ay si Sara Duterte puno ng korupsyon. Hindi lang si Sara Duterte, yung pamilya Duterte mismo. Yung mga nakapaligid kay Duterte, si Bongo may mga kaso, mga korupsyon yan, formally. Si Digong marami rin, korupsyon din, formally, mga korupsyon nung panahon ng COVID. Si Pulong Duterte, sa 3 taon mula 2019 to 2022, 51 billion ang budget sa distrito niya lang. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, tapos sasabihin ngayon ni Cardema, na kapag nakaupong Pangulo si Sara, mababawi yung mga ninakaw na yaman. Sus naman. Ang pamilya Duterte mismo ay involved sa mga kaso ng katiwalian. Kaya nga ini-impeach si Sara ngayon. Si Pulong marami ring mga kaso. Si Bongo na tao ng Duterte marami ring kaso. Kaya paano naman sinasabi nito ni Cardema na pag si Sara ay makakabalik yung mga ninakaw na yan na yaman. So parang katulad din yan ng sinabi ni Tubi Chanko. Si Sara Duterte daw, ang magaling daw kay Duterte, pag naging Pangulo ito, hindi ito magpapaareglo. Hindi magpapaareglo. Ang mga sumusuporta kay Sara, sila Gloria, Villar, Estrada, mga pinakakurap sa Pilipinas. Tapos hindi magpapaareglo. Anong klase ba? Anong klase ba itong mga DDS na to? Kaya, ito mga kabunyog, mga kababayan? Sila? Binabatikos nila yung malawakang korupsyon,
Tapos ang tingin nila, ang magsosolve ng malawakang korupsyon na ito ay si Sara Duterte. Ha? Anong paano nila na ano 'yan? Saan galing yung kanilang ideya na 'yan? Na si Sara ang magsosolve ng korupsyon ng Pilipinas? Siya nga mismo corrupt, eh. Anyway, 'yan yung sabi ni ano, 'yan yung sabi ni Cardema. Kasi nagsalita siya doon sa Davao, Araw ng Davao. Yung birthday ni Duterte noong March 28, nandun si Cardema. Sabi ni Cardema, yon, 'pag naging pangulo daw si Sara, mababawi daw yung mga ninakaw na yan na yan. Ay, mga kabunyog. Ang mga DDS, ganun yung kanilang mga ano, mga sinasabi. Pag si Sara daw ang presidente, itong ano, mga korap na ito, mananagot yan, makukulong daw. Ay, awang ko lang. Mm. Kaya, anyway, mga kabunyog, ngayon nga, siya mismo ang nasasangkot, hindi siya ano eh, hindi niya hinaharap. Mm. Tapos imaginein mo, 11 days naubos mo yung 125 million. Ay di lalo na pag naging presidente yan. Matakaw sa pera ng bayan eh. Makita mo na yan nung maging ano, vice presidente pa lang yan ngayon. Mabuti nga nag-away sila ng Marcos eh. Mabuti nag-away ang Marcos at Duterte. Kung hindi, ubos ang ano, kaba ng bayan. Siyempre, pagbibigyan niya ni PBBM kasi kaalyado. Oh. Kaya nga 'di ba nung ano, nung 2022 pag-upo lang nila ni PBBM, naghumingi kaagad si Sara ng confidential funds, binigyan ni PBBM 125 million. Ni-release kaya lang nakarating kay Sara sa opisina ni Sara December 30 na, ilang araw na lang tapos na ang taon. Kaya inubos niya in 11 days. Eh. Tapos nung sunod na taon, hindi pa sila magkaaway ng Marcos noon. Binigyan siya ng 2.3 billion na budget sa OBP. May confidential funds ang OBP na 500 million. Ang DepEd, ang laki-laki rin ng budget na binigay. Tapos may confidential funds pang 125 million. Ganun katindi. Talagang binigay ang luho ni Sara noon. Natigil na lang yan noong 2023 na, ay 24. O, kasi magkaaway na yung Marcos at Duterte. O ngayon, imaginein mo kung presidente siya, ganyan siya katakaw sa pundo ng bayan. Tapos sasabihin nitong mga DDS, pag si Sara ang pangulo, hindi pa areglo. Mapapanagot ang mga korap sa bayan. Sos. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,